Kung gusto mo magtayo ng online store pero hindi ka sure kung sulit ba ang Shopify, nasa tamang lugar ka. Baka kasi nagdadalawang isip kang gumastos ng hindi sure kung sulit ba o gusto mo lang subukan muna bago ka mag-decide. Sa video na to, ituturo ko sa'yo kung paano mag-sign up sa free trial ng Shopify step by step para makapagsimula ka ng walang risk. Ang Shopify ay isa sa pinakasikat na e-commerce platform sa mundo. Pwede kang gumawa ng online store at magbenta ng kahit ano, physical products, digital downloads, o kahit dropshipping. Sobrang beginner-friendly nito, puno ng powerful tools at bibigyan ka ng full control sa brand at business mo. Stick around kasi sa dulo ng video na to malalaman mo kung bagay ba sa yung Shopify at kung paano makakapagsimula ang store mo ngayon gamit ang ilang clicks. So tara, simulan na natin. Para maka-access ng free trial, i-click mo ang link sa amin description. Pagka-click mo, mapupunta ka sa page na to, ilalagay mo lang ang email address mo, i-click ang start free trial, tapos maglalagay ka ng password para gumawa ng account. Ngayon, sagutin lang natin ang ilang questions. Una, where would you like to sell? Piliin mo lang online store, tapos i-click ang next. Sunod, which best describes you? Piliin mo kung nagbebenta ka o hindi pa. Kung nagsimula ka pa lang, i-click ang not selling yet. Tapos, what do you plan to sell? May choices dito mula sa products na binili o ginawa mo mismo, dropshipping, print on demand, digital products, services, o pwede mong piliin ang decide later kung hindi ka pa sure. Kung applicable sa'yo, piliin mo lang ang products, I buy or make myself. Kung gusto mong pumili ng plan, pwede mo nang gawin yan ngayon. But we'll just keep it and decide later. Pasok ka na. Dito makikita mo, madali lang i-navigate ang dashboard. Meron tayong home, orders, products, customers, content, finance, analytics, marketing, discounts, at syempre ang online store mo. Tadaanan natin ang ilang key features at ipapakita ko sa'yo kung paano sila gamitin mismo sa site. Ang unang key feature na gusto kong pag-usapan ay ang easy-to-use store builder ng Shopify. Sige, gawin mo na ang store mo. Punta ka lang sa online store. May nakaset na default theme si Shopify para sa'yo, pero pwede kang pumili mula sa maraming ibang popular na themes. Meron silang mahigit 80 free at paid professional design themes na pwede mong gamitin. I-click mo lang ang theme na nakaset na, tapos piliin ang customize. Dito makikita mo na pwedeng i-edit ang lahat. Gusto mong palitan ng text, click mo lang to at i-edit. Sobrang dali lang nito. Pwede mo ring i-click dito para baguhin ang paragraph style, i-edit ang form at magdagdag ng logos at colors para mag-match sa brand mo. May buttons, content containers at marami pang iba kaya sobrang daling gamitin. Pwede mong idagdag ang social media links mo dito. At ganun lang kadali, isang click lang, live na agad ang store mo. Kung gusto mong magdagdag ng section, i-click mo lang ang add section button. Halimbawa, gusto nating maglagay ng video, pwede nating ilagay dito. At kung gusto mong ilipat sa taas ng banner, madali lang, drag and drop mo lang yan. Auto mobile optimized na rin ang store mo, kaya siguradong magandang itsura nito sa kahit anong device. Kung gusto mong mas mabilis na i-launch ang store mo, highly recommended ko ang Store Build AI. Nasa description din ang link. Isa itong AI-powered tool na kayang gumawa ng fully built Shopify store sa loob ng ilang minuto lang. Optimized na agad, may product pages at winning products na. Perfecto kung gusto mong skip ang setup at customization at dumiretso na lang sa pagbebenta. Ang next na key feature na pag-uusapan natin ay ang product management at inventory tracking. Para gawin to, exit lang natin ang editor at punta sa products. I-click mo ang add at dito pwede ka magdagdag ng unlimited products, mag-upload ng images, magsulat ng descriptions at mag-set ng pricing. Sa Shopify ay may inventory tracking, kaya automatic kang aalertuhan kapag paubos ng stock mo. Kung magbebenta ka ng products na may variations like colors, sizes o styles, pwede mong gamitin ng variant feature para makapili ang customers ng gusto nilang option. Sobrang dali lang, di ba? I-click mo lang add product, ilagay ang title at description, mag-upload ng media at idagdag ito sa isang category. Halimbawa, gusto nating gumawa ng Notion Fitness Tracker. Ilagay mo lang sa description, mag-upload ng image, minsan auto-generate na yan ni Shopify, tapos idagdag ang price. Pwede mo rin piliin kung may tax pa, ilagay ang cost per item at makita agad ang profit margin mo. Sunod, piliin mo kung gusto mong i-track ang quantity at i-manage ang shipping. Kung physical product to, iwanan mong naka-check ang shipping option, but for a Notion Fitness tracking template, you'd uncheck it. You can also add categories, meta fields, and edit the search engine listing. Sa search engine listing section, pwede kang magdagdag ng tags, product types, at vendor details. At kung hindi ka pa ready i-publish, pwede mo muna itong i-save as a draft. If you're doing dropshipping, Shopify makes it easy with dropshipping integrations. To add apps, visit the App Store and search for integrations like Spocket. Click install at dahil seamless ang connection ng Shopify sa mga dropshipping apps, pwede ka magbenta ng hindi kailangan mag-stock ng inventory. Kapag umorder, supplier na ang magpapadala ng product kaya ikaw, profit na lang aasikasuhin mo nang walang hassle. Isa pang key feature ay ang marketing SEO tools ng Shopify. Nag-a-add ka ng bagong product, dali mong may edit ang search engine listing para siguradong Shopify automatically optimizes your store for Google ranking, helping you get discovered. Para sa advanced keyword search at SEO insights, highly recommended din namin ng SEMrush. Makakatulong ito para makahanap ng best keywords, track competitors, at mapataas ang chance ng store mo na lumabas sa Google
Google, bringing in more traffic and more customers. Kung gusto mo subukan ng SEMrush, gamitin mo ang exclusive link namin sa description para matry mo to mismo. Sunod ay ang abandoned cart recovery. Many customers add products to their cart but never actually check out. Shopify can automatically send reminders to bring them back. To access abandoned cart recovery, go to customers, then click on segments. Here, pwede mong iset up ang reminders for potential customers who left items sa cart nila. Dahil wala pa tayong live ng customers o product, walang makikita sa ngayon. Pero dito mo mamaning. Malaking tulong ng feature na to para ma-recover ang lost sales nang walang extra effort. Gusto mo ng ready-made email templates at automation, highly recommended ko ang OmniSend. Isa ito sa mga paborito naming tools para sa email at SMS marketing na special na ginawa para sa e-commerce business. OmniSend makes it super easy to send targeted campaigns without spending hours on setup. It offers pre-built email templates, drag and drop customization, and automated workflows. Plus, seamless ang integration nito sa Shopify kaya pwede mong i-track ang customer behavior at magpadala ng personalized offers based on their shopping habits. Kung gusto mong makatipid ng oras at mapataas ang sales gamit ang email marketing, I highly recommend ang OmniSend. May iniwan kaming link sa description kaya i-check mo na rin kung gusto mo tong subukan. Sunod ay order management at shipping automation. Pwede ka mag-print ng shipping labels direkta mula sa Shopify para makatipid ng oras. Shopify also calculates real-time shipping rates from USPS, FedEx, and UPS, making it easy to get accurate shipping costs. Kung hindi ka pa sigurado, sulitin mo ang free trial at gamitin ang exclusive link namin sa description para makapagsimula ng libre ngayon. Kung seryoso ka sa pagbuo ng e-commerce store at balak mong gamitin ng Shopify matapos ang free trial, let's take a look at different pricing options so you can choose a plan that actually fits your needs. Dito makikita mo na may iba't ibang plans ang Shopify. Pwede mong makuha ang unang buwan mo sa halagang $1. Ang basic plan ay nagsisimula sa $29 per month kung yearly billing o $39 per month kung monthly billing ang pipiliin mo. Sa plan na to, ang card rates ay 2.9% per transaction for online sales, 2.6% per transaction for in-person sales, and 2% for third-party payment providers. Ang basic plan ay may mga standout features tulad ng hanggang 77% shipping discounts, 10 inventory locations at 24/7 chat support, at localized global selling na may 3 markets. Next is the Shopify plan. So this is for small teams and this is $79 a month billed yearly or $105 a month. Sa plan na to, bumababa ng kaunti ang card rate sa ilan sa standout features ay hanggang 88% shipping discounts at insurance. Makukuha mo rin ng 10 inventory locations, 24/7 chat support, at localized global selling. Pero sa plan na to, may dagdag kang 5 staff accounts para sa iyong team. Next ay ang advanced plan. And this is as your business scales. So this plan is $299 a month paid annually. Kung gusto mo ng monthly, it's $399. The card rates also decrease again. Kasama sa standout feature ng advanced plan ang lahat ng nasa Shopify plan. But you also get enhanced 24/7 chat support as well as localized global selling markets. Add markets for $59 a month, you get 15 additional staff accounts at 10 times checkout capacity. Last is Plus Plan. This plan is for more complex businesses. Nagsisimula ito sa $2,300 per month sa loob ng 3-year term. Ang card rates dito ay mas competitive but you do have to contact their team to get even more details. Sa Shopify Plus, makakuha ka ng hanggang 88% shipping discount insurance, third-party calculator rates, 200 inventory locations, priority 24/7 support, localized global selling, unlimited staff accounts, at customizable checkout na may 40 times capacity. Kasama rin dito ang 200 POS Pro locations sa Shopify Payments at ang kakayahang magbenta ng wholesale. Kaya siguraduhin mong piliin ang plano na nakaakma sa pangangailangan mo. Pero bago ka mag-commit, sulitin muna ang free trial at ang $1 offer para sa mga unang buwan mo. Ngayon, pag-usapan natin ang pros and cons. Isang Shopify sa pinaka-beginner-friendly na e-commerce platform. Dahil sa kadalian ng paggamit, customization options, themes, at all-in-one tools, isa itong solid na choice para sa parehong baguhan at experienced na seller. The ability to integrate with thousands of apps gives users unmatched flexibility, kaya swak ito kahit para sa traditional online stores o dropshipping businesses. Ang pinaka-downside ng Shopify ay hindi ito libre pagkatapos ng trial. Kahit na maraming valuable features, pwedeng mabilis lumaki ang gastos dahil sa monthly fees, lalo na kung gumagamit ka ng premium apps. Isa pang possible na downside ay limited ang customization ng Shopify kumpara sa open source platforms. If you want a complete control over your site's backend, Shopify might feel a bit restrictive. Sulit ba ang Shopify? Kung seryoso ka sa pagsisimula ng online store, isa ito sa pinakamagandang platform na magagamit mo. The free trial is the best way to see if Shopify is the right fit for you without any financial commitment. Kung hindi mo ito magugustuhan, walang mawawala. Pero kung magustuhan mo, nakaset up na ang store mo at handa na tong i-launch. Kung gusto mong subukan ng free trial, gamitin mo ang exclusive link namin sa description. Alam kong parang overwhelming magsimula ng online store pero ang tamang platform ang magpapadali ng lahat. Talagang pinapadali ng Shopify ang process. Kompleto na lahat ng tools na kailangan mo para
mag-build, mag-customize, and grow your business even if you're brand new to e-commerce. Ang channel na to ay para sa mga aspiring entrepreneurs at small business owners na gusto mag-build, mag-grow, at mag-scale ng successful online business. Kahit nagsisimula ka pa lang o gusto mong i-optimize ang e-commerce business mo, nandito kami para tulungan ka. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.